Kabi-kabila ang rallies at bumabagyo ang social media ngayon at ang subject ay ang dating presidente ng ating bansa na si ex-President Rodrigo Roa Duterte. Libo-libo ang nakiisa sa peace rally sa Jolo, Sulu bilang pagpapakita ng suporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na nakakulong sa the Netherlands. May mga nagmarcha rin sa Bugao, Tawi-Tawi para hilingin na mapauwi na sa bansa ang dating Pangulo. May mga nagtipon din sa Isabela City sa Basilan. Gayon din sa Zamboanga del Sur kung saan nagpailaw ng mga flashlight at nag-alay pa ng kanta. Gabi-gabi rin ang prayer rally sa Davao City. May mga Duterte supporters ding nagprotesta sa Iligan City at nagsunog pa ng ilang larawan ni Pangulong Bongbong Marcos. Sa Mandaue City sa Cebu, daan-daan ang dumalo sa candlelighting at interfaith prayer para ipanalangin ang dating Pangulo. Nahahati ang opinyon ng mga netizens. Sari-saring emosyon ang mararamdaman mo pag nabasa mo ang kanilang mga iniiwang comments at statements sa kanilang mga social media accounts. Marami ang nalulungkot, nagagalit, may iba naman na natutuwa at may iba na nanatiling neutral ang pananaw. Noon kasing March 11, 2025 ay inaresto si dating President Duterte ng PNP dahil sa lumabas ng warrant of arrest mula sa ICC o International Criminal Court. Ang nasabing warrant ay napasakamay ng Interpol. Warrant of arrest issued by the ICC for crimes against humanity. Sir, you have the right to remain silent. You have the right for counsel of your choice. Anything you say may be used for and against you in a court of law. And I want to ask you, sir, if you understand these rights. Bakit nga ba hinuli ng ICC si dating President Rodrigo Roa Duterte? Saan nagsimula ang patong-patong na kaso na isinampa sa kanya ng International Court? Maliban sa pagiging isang sikat na presidente at mayor ng Davao, kilala mo ba ang dating presidente na si President Rodrigo Roa Duterte? Samahan niyo po akong talakayin ang buhay ng isa sa pinakamaimpluwensyang tao sa ating bansa. Ang taong iniyakan ng madla at ang taong kinasusuklaman din ng karamihan. Sino si PRRD? There no excuses to give. I offer no apology. I did what I had to do kasi trabaho ko at ginawa ko. Bago ko po ipagpatuloy ang ating kwento, sa mga bago po sa channel ko at nais sa mga ganitong klase ng kwento ng krimen na nangyayari sa loob at labas ng ating bansa ay maaari pong pakipindot ang ating subscribe button at notification bell para ma-notify kayo pag may mga bago tayong upload na videos. Si ex-President Rodrigo Roa Duterte, o mas kilala sa tawag na Digong, Rudy Duterte at PRRD, ay pinanganak noong March 28, 1945 sa Maasin, Leyte o Southern Leyte. 5 silang magkakapatid, 2 babae at 3 lalaki. Ang kanyang ama ay isang magaling na abogado at ang kanya namang ina ay isang teacher, kapwa mga public servants. Di naglaon ay pinasok din ng kanyang ama ang politika nang mahalal itong mayor ng kanilang bayan. Nanatili ang pamilya sa Danau, Cebu hanggang sa tumungtong siya ng 4 na taon. Nang manalo ang kanyang ama bilang provincial governor ng noon ay di pa nahahati na lalawigan ng Davao, ay lumipat ang pamilya sa Davao City kung saan na sila nanirahan hanggang sa kasalukuyan. Bagamat anak ng mga kilalang tao ay lumaki si dating president tulad ng ibang bata. Naglalaro sa lansangan, gumugulong sa damuhan at tumatakbo sa maputik na palayan. Nang matuwa ng atensyon ng kanyang ama sa politika, ay naiwan ang pangangalaga sa kanilang magkakapatid sa kanyang ina. Kaya naman malaki ang naging impluwensya nito sa kanya. Magkaiba kasi ang pananaw ng mga magulang sa politika. Ang kanyang ama noon ay panatiko ng mga Marcos, samantalang ang kanyang namang ina ay tumutuligsa sa administrasyong Marcos. Kaya naman hati ang pananaw niya sa nagpamumuno noon ni dating President Ferdinand Marcos Sr. Noong 1956 ay nagtapos siya ng elementarya sa Santa Ana Elementary School sa Davao City. Tulad ng palagi niyang sinasabi sa national TV, ay naging pasaway din siya noong kanyang kabataan. Lalo na nga nung tumuntong siya ng sekundarya. 2 beses kasi itong na-expel sa paaralan. Nang ma-expel siya sa Ateneo de Davao, ayon sa kanyang salaysay, ay inabuso siya ng pare na namamalakad sa nasabing paaralan.
Ang salaysay niya na ito ay tila naman hindi pinaniwalaan ng CBCP o Catholic Bishops' Conference of the Philippines at hinamon nila siya na pangalanan ng pare. Harapan niya namang binanggit na ito si Father Mark Falvey. Ayon sa Jesuit of the Society of Jesus in the Philippines na nagpapatakbo sa Ateneo de Davao, si Father Mark Falvey ay tunay na naharap sa patong-patong na reklamo ng pang-aabuso na naging dahilan para magbayad ang pamunuan ng $16 million sa 9 na batang naging biktima nito. Nang tanungin kung bakit di siya nagreklamo, ayon sa kanya ay bata pa siya noon at takot. Kaya naman sinarili niya na lamang iyon at tinanggap ang expulsion. Kalaunan ay nilipat siya sa high school department ng Holy Cross College ng Digos o mas kilala na ngayong Cor Jesu College kung saan siya nakapagtapos. Nang magtapos ng sekundarya, ay mas pinili niyang tahakin ang landas ng kanyang ama. Nag-enroll siya sa Lyceum of the Philippines at kumuha ng kursong Bachelor of Arts in Political Science na natapos niya noong 1968. Nang makatapos ay kumuha naman siya ng degree sa law sa San Beda College of Law at natapos niya ito noong 1972. Sa parehong taon ay kumuha siya at nakapasa sa bar exam. Maging noong kolehiyo, ay tila naging kakambal na niya ang gulo. Muli kasi itong nasangkot sa isang iskandalo noon. Ayon sa kanya, ay may binaril siyang kaibigan matapos natuksoin siya nito, subalit hindi niya naman ito tinamaan, kaya pinatawad sila ng pamunuan ng paaralan. Subalit ang pahayag niya na ito ay pinaliwanag ng isa sa mga nakasaksi sa pangyayari at kapwa niya noon mag-aaral ng San Beda. Alam mo, abusado kasi. Every time yung slur, "Oy, Bisaya, dito." Kaya nga dyan sa ilaw na yan. Yan unang kasuntukan yung tanggindo. Ayan yung, okay na. Nung nag-brad na kami, patayan. Kaya yung mga Muslim. Mga Moro. Yan lang, budi. Kung ako ang magbiro, okay sa kanila yan. Kasi kami lang. Pero pagka yung gano'n, hindi ka naman Moro. Okay kasi. Pero kami, itong gano'n ito, si mga Bisaya nagtakalat sa mundo. Kasi lang yan. Minsan, magtatapos na kami, kakagrelate na kami, binigtayan ko sa sabi ko, ito may tama to sa akin bago kami maghiwalay-hiwalay sa San Beda. Ginagawa niya, kasi sa koridor kami, papasok. Sabi ko sa kanya, putang ina mo, pag tinamaan ako na, babarilin kita. Putang tinamaan na ako sa ilong. I beg. Expect. Ayon sa retired labor arbiter na si Arthur Amansek, sa programa ng 24 Oras, ang lalaking tinutukoy ni dating president ay ang matalik nitong kaibigan na si Octavio Goco. Noong panahon nila, ayon sa kanya, ay normal lang ang pagdadala ng baril sa eskwelahan, lalo na nga sa kanila ng mga estudyante ng law. Nagkaroon ng biruan at asaran ng magkaibigan at nagkatuwaan kaya naman nag-agawan ng mga ito sa baril na aksidenteng pumutok at tumama sa sahig na noon ay gawa pa sa kahoy. Matapos noon ay nanatili umanong matalik na magkaibigan ng dalawa. Naging ugali na umano ni PRRD ang pag-ako sa kasalanan kahit hindi siya ang may gawa para umiwas sa mas marami pang katanungan. Nang makapagtapos ng law, ay nagtrabaho siya bilang professor sa National Police Academy at naging member ng organization Nationalist Alliance for Justice, Freedom and Democracy. Naging special counsel din siya ng City Prosecution Office ng Davao City mula 1977 hanggang 1979. Naging 4th Assistant City Prosecutor mula 1979 hanggang 1981. 3rd Assistant City Prosecutor mula 1981 hanggang 1983 at 2nd Assistant City Prosecutor mula 1983 hanggang 1986. Tulad ng ibang kalalakihan ay marami din ang mga kababaihan na nabighani kay PRRD noon. Hanggang sa makilala niya ang isang German-American na flight attendant na si Elizabeth Zimmerman. Nagpakasal ang dalawa noong 1973 at binayayaan naman sila ng 3 anak. 1975 isinilang ang panganay na si Paulo O. Pulong. Ang ating former president na si Sara O. Inday
ay pinanganak naman noong 1978 at ang bunso na si Sebastian Ubaste noong 1987. Tulad ng ama ay naging aktibo din ng tatlo at pinasok ang politika. Tulad ng ibang mga kalalakihan, aminado si PRRD na naging mapusok siya sa mga kababaihan, dahilan para masira ang kanyang pamilya. Noong 1998 kasi ay nag-file si Elizabeth Zimmerman sa Regional Trial Court ng Pasig para ipawalang bisa ang kanilang kasal. Ni minsan na hindi dumalo si PRRD sa mga pagdinig at hindi rin siya nagpasa ng contest sa petisyon ng kanyang asawa. Kaya naman makalipas ang 2 taon ay napawalang bisa ang kanilang kasal. Kahit na nagtapos ang 27 years na buhay mag-asawa ay nanatili namang matalik na magkaibigan ng dalawa. Patuloy silang nag-uusap at nagsasama sa mahalagang okasyon para sa kanilang mga anak. Sinuportahan din siya nito sa kanyang pagtakbo sa politika, maging nang manalo siya bilang pagkapangulo ng ating bansa. Pabiro pa nga niyang sinabi sa media na magaling na leader si PRRD, subalit hindi naging magaling para alagaan ang kanyang pamilya. Just a chance of their love story, Mayor. There's no chance. It's happening now. If you can talk to God, then maybe. Ma'am, reaction dun sa second chance. Second chance. Meron ba? Hindi na Hindi yun. Follow up lang. Friends, ever since Friends naman? because we are also married sa church, not only sa civil, but also at church. So, in my situation, I think I'm still married. Ayon sa doktor na si Dr. Natividad Dayan, nang maghiwalay si Zimmerman at PRRD, ay nagkaroon nito ng antisocial narcissistic personality disorder. Malaki ang naging apekto ng paghihiwalay nilang mag-asawa kay PRRD noon. Naging magagalitin nito, mahina ang pasensya at nawalan nito ng pakialam sa nararamdaman ng ibang tao. Hanggang sa makilala niya ang dating nurse na si Shelito Salvador Avacenia. Nakilala niya ito nang sumali itong mutya ng Davao noong 1988. Biniyayaan ng 2 ng anak na babae sa katauhan ni Veronica o Kitty Duterte. Bagamat nagkaanak ay hindi kinasal ang dalawa, kaya naman nang maging pangulo si PRRD ay hindi siya tinuring na First Lady. Ang nasabing titulo ay dapat sana mapupunta sa babaeng anak ni PRRD na si Vice President Sara Duterte. Subalit tinanggihan nito iyon. Ganun pa man ay ginawa pa rin ni Avacenia ang mga duty ng pagiging First Lady, lalo na nga nang bumisita si Japanese Prime Minister Shinzo Abe noong ginanap ang 30th ASEAN Summit noong 2017. Si PRRD meron na ngayong 11 mga apo at 2 great-grandchildren o apo sa tuhod. Kalahati sa mga ito ay mga Kristiyano at ang kalahati naman ay Muslim. Taong 2019 ay pinanganak ang batang si Mira. Nasa pangangalaga ni PRRD at Avacenia, bagamat walang malinaw na impormasyon kung anak ba nila ito o apo. Sa pagtatapos ng People Power Revolution noong 1986, ay itinalaga si PRRD ni dating President Corazon Aquino bilang Vice Mayor ng Davao City. Muli naman siyang tumakbo noong 1988 election sa ilalim ng Lakas Davao at nanalo sa lamang na 6,000 votes. Dito na nagsimula ang pagpasok ni PRRD sa magulo at komplikadong mundo ng politika. Sa loob ng 22 years, ay nanungkulan siya bilang mayor, vice mayor at congressman ng Davao City. Sa kanyang pamumuno ay tumaas ang ekonomiya ng Davao at mula sa magulong lugar ay isa ito sa mga naging safest na lungsod sa buong Pilipinas. Tumaas din ang rank nito sa malinis na pamayanan. 4 na beses din na nakuha ng Davao City ang karangalan bilang most child-friendly city for highly urbanized category noong 1998, 1999, 2013 at 2014. Lahat iyon ay sa ilalim ng kanyang pamamahala. Pinagbawal niya ang pagbebenta ng alak mula 1:00 ng madaling araw hanggang 8:00 ng umaga. Pinagbawal niya din ang paninigarilyo sa publiko. Pinalagyan niya ng mga high-definition na CCTV ang mga matataong lugar ng lungsod na siya ring ginawa niya nang umupo siya bilang Pangulo.
Nagawa niya ring pag-isahin ang iba't ibang tribo at political group sa Davao, maging ang Lumad at Moro. Nakapag-file siya ng 64 measures, kabilang na dito ang 45 na mga bills. Isa sa mga ito ay naisabatas na ngayon, ang Republic Act No. 8969. Noong 1999 ay sinubukan niyang mag-resign sa pagiging mayor ng Davao, matapos na masangkot ang kanyang panganay na anak na si Paulo sa isang iskandalo. Nambugbog kasi ito ng isang hotel guard. Subalit ang kanyang resignation ay hindi tinanggap ng noon ay House Speaker na si Manny Villar at dating President na si Joseph Estrada. Dahil sa mabilis na pagyabong ng Davao City ay naging matunog ang pangalan ni PRRD. Mas lalo pa nga siyang nakilala nang magpadala siya ng rescue teams at medical teams sa Tacloban noong 2013 nang salantain nito ng bagyong Yolanda. Nagbigay din siya ng tulong sa mga naging biktima ng lindol sa Bohol at Cebu. Dahil sa pagiging mahusay na leader, ay naagaw ni PRRD ang atensyon ng PDP Laban Party. Sila ang kumumbinsi dito na tumakbo itong Pangulo noong 2015. Bago pa man ay lumabas na ang kanyang pangalan sa Pulse Asia poll na pangatlo sa mga preferred presidential candidate. Nangunguna noon si Senator Grace Fo at Vice President Jejo Marbinay. Ganun pa man, sa tuwing i-interviewin ng media, ay paulit-ulit nitong tinanggihan ang alok na tumakbo siyang Pangulo dahil sa dalawang kadahilanan. Una ay ang kawalan ng sapat na pondo at pangalawa ay ang pagtutol ng kanyang pamilya, lalong-lalo na nga ang anak niyang si Vice President Sara Duterte. Ngunit sa paglipas ng araw ay bigla na lamang inanunsyo ng PDP Laban noong October 29 ang pag-atras ng kanilang kinatawan na si Martin Dino. Sa halip ang kanilang inindorsong Pangulo ay si PRRD. Noong May 30, 2016 ay prinoklama siya ng 16th Congress of the Philippines bilang Pangulo ng ating bansa. Nanalo siya sa lamang ng 6.6 million votes mula sa pinakamalakas niyang katunggali na si Mar Rojas. Sa edad na 71, si PRRD ang naging pinakamatandang tao na naiboto bilang Pangulo ng ating bansa. Siya rin ang kauna-unahang local chief executive na diretsong na-elect bilang Pangulo at kauna-unahang Bisaya na naging presidente na nagmula sa Mindanao. Rodrigo Roa Duterte, do solemnly swear that I will faithfully, conscientiously fulfill my duties as President of the Philippines. Sa kanyang unang 100 araw na pamumuno bilang Pangulo, ay nagawa niyang makapag-issue ng Executive Order on Freedom of Information. Nag-launch din siya ng malawakang kampanya laban sa illegal na droga. Nagawa niya ring i-launch ang 911 bilang nationwide rescue at 8888 bilang complaint hotlines. Tinaasan niya rin ang sahod ng mga sundalo at pulis. Nilimitahan niya din ang pagbisita ng US troops sa ating bansa at sa halip ay nakipagkasundo sa Russia at China. Itinaas niya ang tax sa mga alak at sigarilyo para pondohan ang Universal Healthcare Act at mabawasan ang pagkakaroon ng karamdaman dahil sa paninigarilyo at pag-iinom. Nilaunch din ng kanyang administrasyon ang infrastructure program na tinawag nilang Build, Build, Build. Kabilang sa mga ito ay ang Subic to Clark Railway, North to South Commuter Railway mula New Clark City hanggang Calamba, Laguna, ang Metro Manila Subway, ang expansion ng Clark International Airport, ang Mindanao Railway mula Tagum, Davao, Digos at ang Luzon Spine Expressway Network. 12 sa mga nasabing proyekto ang natapos samantalang 88 ang nasa advanced stage na nang ipasa sa sumunod na administrasyon. Mula June 2016 hanggang 2021 ay umabot sa 29,264 kilometers na mga kalsada, 5,950 na mga tulay, 11,340 na mga flood controls projects, 222 evacuation centers at 150,149 elementary at secondary classrooms. 653 COVID-19 facilities ang nakumpleto sa ilalim ng Build, Build, Build program. Pinaganda niya rin ang Manila Bay at pinalinis ang sikat na pasyalan na Boracay.
Natapat din sa kanyang pamumuno ang pananalanta ng COVID-19 pandemic. Ganun pa man ay matagumpay niyang naresolbahan ang problema at maayos na nalampasan ito kumpara sa mga bansa na sinalanta din ng parehong sakit. Para mahikayat ang mga tao na magpaturok ng vaccine noon ay pinakita niya sa publiko na maging siya ay tinurokan din ng Sinopharm. Tinakot niya ang mga tao na huhulihin ang mga hindi magpapaturok. Ito ay para siguruhin na lahat ay mabibigyan ng vaccine para maiwasan ang pagkalat at pananalanta pa ng virus. Noong 2019 ay pinirmahan niya ang Universal Healthcare Act kung saan ay automatically na ini-enroll ang lahat ng Pilipino sa ilalim ng Government Health Insurance Program. Hindi tayo nagkulang. Right after the WHO advisory, the following day, or day after, basta within 48 hours, we already had the task force. Maging noong mayor pa lamang si PRRD ng Davao, ay mainit na siya sa mata ng Commission on Human Rights. Hindi lamang dito sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Gaya na lang ng Amnesty International. May isang pangyayari sa Davao noong 2015 ang sumukat sa tapang ni PRRD. Sa kabila ng kanyang ipinasang City Ordinance tungkol sa pagbabawal sa paninigarilyo sa publiko at pagtapon ng upos ng sigarilyo, ay ilang mga tao pa rin ang lumalabag dito. Isang araw noong September 2015, isang restaurant owner sa Davao City ang tumawag sa kanyang opisina. Nireport nito ang isang local tourist na tumangging sumunod sa kanilang ordinansa. Kaya naman personal na nagtungo si PRRD sa nasabing restaurant. Pinapili niya ito kung babarilin niya sa pagitan ng mga hita, ikukulong o lulunukin niya ang sigarilyo. Pinili nito ang huli at humingi ng tawad kay PRRD. Bagay na tinuligsa ng samahan ng human rights. Mas lalo pa nga siyang naging mainit sa mata ng nasabing organization nang maling siya sa tinatawag nilang Davao Death Squad. Sa ginanap na United Nations General Assembly of the Human Rights Council noong April 2009, ay inakusahan nila siya na nasa likod ng mga hindi umano makataong pagpatay ng mga kriminal sa Davao, ng mga vigilante na tinawag nila ang Davao Death Squad, na noon ay mayor pa lamang ng Davao. Ang konsepto umano ng human rights para sa mga kriminal sa Western ay hindi dapat na ia-apply dito sa ating bansa. Kasunod nito ay hinamon niya ang human rights officials na magsampa ng kaso laban sa kanya kung makakapagpakita sila ng ebidensya tungkol sa pagkakalink nila sa kanya sa nasabing parata. Concern is human rights. Mine is human lives. Ganun pa man sa interview sa media ay lantaran niya ring sinabi na ang Davao ay pangsyam sa pinakaligtas na lungsod sa buong mundo. Kung paano niya umano ito nagawa ay dahil pinatay niya ang lahat ng mga kriminal sa lungsod, bagay na tila ba naging pangungutya pa sa human rights. Maging nang tumakbo siya bilang Pangulo, ay lantaran niya ring sinasabi sa harap ng media at ng publiko na papatayin niya ang lahat ng mga kriminal. Sinabi niya rin na ang kanyang pamumuno ay magiging madugo. Inilagay niya din ang problema ng ating bansa sa iligal na droga sa focus ng kanyang campaign. Nang may talagang Pangulo, ay sinimulan niya ang operasyon na tinawag niyang Oplan Tokhang. Sa plano ay kakatok at magbabahay-bahay ang mga pulis para hikayatin ang mga tao na suspected users para sumuko. Subalit hindi ito ang nangyari. Dahil sa ilalim ng Oplan Tokhang ay maraming mga tao ang isa-isang natatagpo ang nakahantusay sa mga kalye at iskinita lalo na sa Kamaynilaan. Lahat sila ay sinasabing mga biktima ng Oplan Tokhang. Bagamat ilan sa mga naging biktima ay sinasabing walang kinalaman o anumang pagkakasangkot sa paggamit ng illegal na droga, kaya naman marami ang tumuligsa sa nasabing programa. Ganun pa man ayon kay PRRD noon, lahat ng pulis na makakapatay ng adik na nanlaban ay kanyang patatawarin dahil umano sa ginawa lamang nila ang kanyang tungkulin.
Bagay na muling naging ugat para pag-initan siya ng Commission on Human Rights at tuligsain ng kanyang administrasyon ng mga pamilya ng mga biktima at ng oposisyon. Sa kabila nito ay tila sinamantala naman ito ng ilang kapulisan dahil sa may mga pangyayari noon na may mga namatay na mga inosente. Kaya naman sa halip ng mga pulis ay inilipat ni PRRD ang trabaho sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA. Pinangalanan niya rin ang 3 mga Chinese nationals na tinagurian niyang drug lords dito sa ating bansa. At lantaran niya ring pinangalanan ang 150 na mga public officials na involved sa bintahan. Representative Vicente Belmonte, Mayor Lawrence Cruz, that's an illegal. Mayor Willie Lim, pero high profile. Noong August 2016, pinungunahan ng opposition senator na si dating Senator Leila de Lima ang paghahain ng probe sa naganap na extrajudicial killings. Nag-focus sila sa mga kaso mula pa nang umupo si PRRD bilang mayor ng Davao City. Prinisinta ni dating Senator Leila de Lima ang witness na dating member umano ng Davao Death Squad na si Edgar Matobato, na nag-testify sa mga ginawang extrajudicial killings ni PRRD sa Davao. Dahil matagal ako nagserbisyo sa kanila, sa umpisa kong trabaho, 1988, nagbuo ng grupo si Mayor Duterte nga Lambada Boys kung liquidation squad. Ang trabaho namin, pumatay ng drug pusher, kidnapper, hold-upper, rapist. Yan ang trabaho ko. Sa pag-umpisa ko, maganda talaga yung kuan ko kay nakakatulong kami sa taong mga mabait. Kaya ang pinapatay namin, mga masamaman na tao. Yan ang inuutos sa amin. Subalit ang lahat ng iyon ay pinasinungalingan ni PRRD. Dahil sa kakulangan ng sapat na ebidensya ay nabasura ito noong October 2016. Makalipas lamang ang ilang buwan ay nagbago ang ikot ng hangin dahil inakusahan naman ni PRRD si dating Senator Leila de Lima tungkol sa laganap na bintahan ng illegal drugs sa ating bansa noon. Noong ito ang nakaupong Justice Secretary, lalong-lalo na nga sa loob ng New Bilibid Prison. Bagamat itinanggi niya ang nasabing paratang ay kabi-kabila naman ang mga lumabas na testigo at nagpatunay na ang mga ito ay totoo. Kaya naman siya ay nakulong noong 2017. Noong tumatakbo pa lang bilang Pangulo ay pinangako niya na nawawakasan niya ang problema sa droga ng 6 na buwan. Subalit kalaunan sinabi niya na nagkamali siya ng pagkalkula dahil sa hindi niya na-estimate ang ng tama kung gaano ba kalala ang problema. Binaso niya kasi umano ang kanyang naging approach sa Davao City noon. Ganon pa man ay pinangako niya naman na tuluyan niyang pagtutuunan ang nasabing problema hanggang sa matapos ang kanyang termino. Bago matapos ang kanyang term ay pinakiusapan niya si President Bongbong Marcos Jr. na ipagpatuloy ang kanyang nasimulang laban sa illegal drugs. Bagamat hindi niya naman tinanggap ang alok nito na gawin siyang tao na nakatalaga para sa pag-aayos ng nasabing problema. Nang matapos ang kanyang term ay umabot ng 6,252 ang mga drug suspects na namatay. Subalit ayon sa human rights groups ay umabot ang nasabing casualties ng 12,000 hanggang 30,000. Kabi-kabilang international publications at media companies ang tumuligsa sa kanyang naging pamamaraan. Noong June 19, 2018, 38 member ng nagkakaisang mga bansa ang naglabas ng kanilang statement sa pamamagitan ng United Nations Human Rights Council. Lahat sila ay nanawagan na itigil na ni PRRD ang mga pagpatay at nanawagan sila na imbestigahan ang mga naganap na human rights abuses. Sa kanyang pamumuno ay 58% ng ating bansa ang diniklara ng government na cleared na sa illegal drugs. April 2017 ay nag-file ang abogado ni Edgar Matobato na si Jude Savio sa International Criminal Court o ICC ng reklamo laban kay PRRD tungkol sa crimes against humanity. Kaya naman sinimula ng ICC ang preliminary examination. January 2020
ay binawi ni Jude Sabio ang kanyang allegations at nakiusap sa ICC na i-dismiss ang kaso. Subalit ni-reject ito ng ICC dahil sa ayon sa kanila, pag napasa kamay na nila ang mga impormasyon ay hindi na nila ito maaaring sirain at ibalik pa. September 16, 2021 ay formal na sinimula ng investigasyon na nag-focus sa mga krimen na naganap mula 2016 hanggang 2019. Sa kabila ng pagtatap ng kanyang termino bilang Pangulo, ay nanatili si PRRD na aktibo sa politika sa pamamagitan ng kanyang programang Gikan sa Masa para sa Masa, isang talk show na ine-airy ng SMNI. Subalit ang nasabing programa ay nasuspinde. Ayon kasi sa National Telecommunications Commissions ay peke at walang katotohanan ang mga binibigay nilang impormasyon sa publiko. Sa mga interviews ay buong tapang naman na pinaparating ni PRRD na hindi siya natatakot sa ICC. Nagsimula naman ang sigalot sa pagitan ng Marcos at Duterte dahil sa aligasyong may kinalaman ng administrasyon ni President Bongbong Marcos sa impeachment ni Vice President Sara at sa ginawang investigasyon ng ICC laban kay PRRD. March 7, 2025 ay lumipad si PRRD kasama si Hanelet at anak na si Kitty patungong Hong Kong para dumalo sa isang organized campaign ng Partido Demokratiko Pilipino, samahan ng mga OFWs. Pagbalik nila ng bansa noong March 11, 2025 ay sinalubong sila ng mga members ng Philippine National Police sa Ninoy Aquino International Airport. At dito nga inaresto siya sa bisa ng warrant of arrest na inilabas ng International Criminal Court laban sa kanya tungkol sa mga patong-patong na kaso ng pagpatay. Ang nasabing warrant ay napasa kamay ng Interpol at sinang-ayunan ng administrasyon ni President Bongbong Marcos. The warrant of arrest issued by the ICC for crimes against humanity. Sir, you have the right to remain silent. You have the right for counsel of your choice. Anything you say may be used for and against you in a court of law. And I want to ask you, sir, if you understand these rights. Sa kasalukuyan si PRRD nasa Netherlands kung saan siya haharap sa mga paglilitis. Sa kanyang pagkakaaresto ay talaga namang nagkakagulo ang sambayan ng Pilipino na naniniwala at sumusuporta pa rin sa kanya. Marami ang naluha at patuloy na nagmamahal kay PRRD, samantalang marami din naman ang natuwa dahil ayon sa kanila sa wakas ay magkakaroon na umano ng hustisya para sa mga naging biktima ng mga hindi makataong pagpatay ng nakaraang administrasyon. Ayon sa report, si PRRD ngayon ay may Buerger's disease kung saan namamaga ang kanyang mga ugat. Mayroon din siyang Barrett's esophagus, sakit kung saan ang kanyang mga esophageal cells na sa lalamunan ay mabilis na napapalitan ng gastrointestinal cells. Bagamat itinanggi niya naman ang balita na mayroon siyang cancer sa lalamunan. Si PRRD din ay mayroong myasthenia gravis, isang neuromuscular disease na nagiging dahilan kaya lumuluha ang kanyang mata. Sa kabila ng mga kontrobersyal at akusasyon, nanatili pa ring mataas ang ranking ni PRRD sa Pulse Asia. Ang kanyang trust rating ay nananatiling 91%, pinakamataas sa 6 na presidente mula nang umupo si dating President Ferdinand Marcos Sr. Si PRRD din ay nasa 70th rank ng Forbes list ng World's Most Powerful People. Ikaw, isa ka ba sa mga umiyak na ang arestuhin si PRRD o isa ka sa mga taong lihim na natuwa at naniniwala na may kinalaman siya sa extrajudicial killings? Isa ka ba sa mga taong humanga sa mausay niyang pamumuno o isa ka ba sa mga taong nayayabangan sa kanyang maaanghang at prangkang pananalita? Tinanong ko siya, sabi ko, ano ba ang mensahe mo sa mga umiiyak? Kasi nasasaktan ako kapag nakikita ko na umiiyak sila. Sabi niya, eh di umiyak ka din. So, usual na, alam niyo na, yung sense of humor. Sabi niya, umiyak ka din. And sabi ko sa kanya, alam mo, wala akong masasolve na problema kung iiyak ako. Sabi ko, ano lang, kailangan ko lang ngayon ay ang mensahe mo sa kanila para hindi, mabigat sa loob, sa damdamin nila. At sinabi niya na
as a Filipino, I never surrendered my country.